Ano po ang aral na pwede nating makuha sa buhay ng isang babae na ipinanganak noong 1948 sa isa sa mga lugar sa Amerika, na dahil po sa kanyang angking talento, siya po ay kalaunang binansagang Queen of Disco at pinapirma ng kontrata ng isa sa pinakasikat na record company sa buong mundo. Ito ay ang Casablanca Records. Ang Casablanca Records ay hindi matatawaran sa dami ng artist na napasikat nito. Pero ang pinakasikat na artist nila ay ang topic natin ngayon, na walang iba kundi ang yumaong si Miss Donna Summer, Queen of Disco. Si Donna Summer ay maraming mga hits tulad ng Hot Stuff, Bad Girls, On My Honor, at ang pinakasikat niyang awitin during that time, Try Me, I Know We Can Make It. At marami pa pong ibang mga plaka na nai-release noong dekada 70. Dumating po sa punto ng kanyang buhay na siya po ay nagtatanong-tanong ano ang purpose ng kanyang buhay after winning many Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, and many number one hits. I think meron siyang 6 na number one hits sa Billboard. Kasama po dyan yung awitin niyang kasama niya si Barbra Streisand, No More Tears, no, na tumagal ng 3 weeks sa number 1 noong 1979. So kung magkukonclude po tayo, ang babaeng ito na si Miss Donna Summer ay isang achiever. Pero sa lahat po ng ito, dumarating po siya sa puntong nade-depress siya. Dumarating siya sa punto na nagtatanong siya, ano ang purpose ng buhay? Meron pong isang pagkakataon sa buhay ni Miss Donna Summer na nakita niyang nakabukas ang pintuan ng bintana ng kanyang hotel sa Los Angeles, California, at inamin po niya sa isang documentary na binalak niyang tumalon. Yes, yun po yung kasagsagan ng kanyang awiting MacArthur Park. Nasa number 1 yung album niya, tapos yung Live and More album niya nasa number 1. Pero balak niyang wakasan ang kanyang buhay despite ng fame. Makinig po kayong mabuti, hindi lahat na nakikita mo mga taong sikat, akala mo masaya sila. May hinahanap po sila. Okay? Si Donna Summer ay nagdesisyon na lisanin ang show business, or should I say, ang kasikatan noong taong 1980. Kalalabas lang po ng kanyang album na Bad Girls, na nagkaroon ng 4 na numero 1 awitin, at nilabas po kalaunan ang yung kanyang album na Greatest Hits, na nakalikom din ng milyong-milyong kopya at nag-number 1 ng ilang weeks sa Billboard. Pero sabi niya sa manager niya, nagulat yung manager niya, iiwan ko na ang pag-awit sa ngayon. Nagtaka yung manager, bakit? What happened to you? Meron akong nakilala kanya na talagang alam ko siya magpapasaya sa akin. Nagulat yung manager, sino? Si Jesus. Simula noong 1980, sabi ni Donna Summer, ang aking boses, talento, ipapagamit ko sa Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy po yan hanggang dumating yung araw ng kanyang kamatayan 12 years ago, noong May 2012. Okay? Si Donna Summer po ay nakakuha po ng cancer sa lungs. Ang sabi ni Donna Summer, nakuha niya po ito dun sa usok sa New York noong 9/11. Kasi kahit papano po nagtatanghal po siya, mga gospel music ang kanyang inaawit. Pero alam niyo ang nangyari, sabi ni Donna Summer sa isang interview, nang mag-profess ako kay Jesus, ng faith ko kay Jesus, marami ng mga paniniwala, marami ng mga tao ang umatras sa kanya. Maraming fans niya ang nawala sa kanya. Hindi na tinatangkilig yung mga gospel records niya, hindi nila gusto. At pinaratangan pa siyang naghuhusga raw siya sa mga LGBTQ. Kasi sabi niya, as a Christian, hindi na ako agree dyan. Ayun ang sinabi niya, parang ganon. So, maraming nagbago. So, pag naging Kristiyano ka, maraming mababago sa'yo. At ang maganda po sa babaeng ito, tinalikuran niya, sa kasagsagan ng kanyang fame, tinalikuran niya ito para kay Jesus Christ. At ngayon, alam naman natin kung nasaan na siya. Tinatamasa niya ang buhay na walang hanggan sa piling ng kanyang Panginoon na tagapagligtas, her Lord and Savior, the Lord Jesus Christ.
Very inspiring po si Miss Donna Summer. At siya po ngayon ay makakasama natin at makikita po natin pag na-rapture po tayo ng sabay-sabay. Bye for now.